Nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Quiapo. Kaya inaasahan malaking bahagi ho ng extreme northern Luzon kasama ho dyan ng Cagayan ng Apayao, Babuyan Island, Batanes at Ilocos Norte ay medyo makakaranas na ng magandang panahon. Pero ang epekto ho ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa ay patuloy po na magpapaulan. Ngayong araw din po ng linggo, aalamin natin kung may panibagong bagyo sama ng panahon na mabubuo sa mga susunod po na mga araw. Siyempre bago natin simulan, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Muli, ito si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng linggo, July 26, 2026. So dito po natin sisimulan. Ito pong Bagyong Quiapo, bagamat lumakas ito kahapon bilang isang typhoon category, ngayon po ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung trough extension ho ng kanyang hangin, medyo nawawala na rin po yung epekto sa malaking bahagi ho ng extreme northern Luzon. So dito muna natin simulan. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition po na inilabas ho ng Pag-asa, ito pong Bagyong Quiapo ay wala na pong direktang epekto. Ibig sabihin yung pinakasentro niya o yung pinakamata ng bagyo ay wala na po sa ating Philippine landmass. Kaya naman po sa area po ng Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, yung nakakaapekto sa mga lugar na yan ngayon po ay ang habagat o ang southwest monsoon. Hayaan nyo i-explain ko sa inyo kung bakit lumakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Dahil nga po, nung pumasok po ang Bagyong Quiapo sa ating Philippine Area of Responsibility, doon na nagsimulang palakasin nito ang habagat o southwest monsoon. Ngayon, habang nagkakaroon ng landfall scenario paglapit sa extreme northern Luzon, ang Bagyong Quiapo, unti-unti nitong hinahatak ang hanging habagat. Kaya naman sa ngayon, nakalabas na ang Bagyong Quiapo, nandyan pa rin po ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Yung mga lugar ho na binanggit ko, ulitin ko, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa area po ng Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, ang weather condition po dyan sa bandang umaga sa tanghali, medyo makakaranas tayo ng maaliwalas po na panahon pero may chance pa rin ng mga cloudy skies, lalo na po sa hapon at sa gabi. Dahil pa rin po yan sa kaunting epekto na lamang po ng trough extension ng hangin ng Bagyong Quiapo. Pero asahan nyo, paglipas lamang ng ilang mga oras, mawawala na po yung epekto ng Bagyong Quiapo dahil palayo na po ng palayo yan at magkakaroon po yan ng direktang epekto dyan po sa may Hong Kong. So dito tayo mga kaibigan, proceed po tayo sa area po ng Metro Manila, sa Visayas, kasama po ang nalalabing bahagi po ng Luzon, Zamboanga Peninsula, kasama po ang BARM o BARMM, Northern Mindanao at Caraga. Ang lagay ho ng panahon dyan o weather condition ho dyan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms o yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa habagat o southwest monsoon. Kaya naman mag-ingat po yung mga lugar na yan sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So gaano ba katagal ang magiging epekto ngayon ng habagat o southwest monsoon kahit nakalabas na ang Bagyong Quiapo? Inaasahan ho dahil nga hinatak nito o na-spread out yung habagat sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Umabot na yan sa malaking bahagi po ng Metro Manila, sa kanlurang bahagi ng Visayas at kanlurang bahagi po ng Mindanao. Ito po, hihina naman po ang habagat o southwest monsoon kapag wala pong panibagong bagyo o low pressure area o sama ng panahon na pumasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapag humina po ang habagat, ang mangyayari po dito ay yung tinatawag naman natin na monsoon break o yung pansamantalang paghina o pagkawala po ng habagat o southwest monsoon. Pero ang mangyayari dito kapag meron pong na-develop o panibagong bagyong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, magtutuloy-tuloy po ang lakas po ng habagat o southwest monsoon dyan po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. So ngayon, alamin muna natin yung inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag po natin na heavy rainfall warning. Ito po yung dami ng mga pag-uulan na mararanasan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ngayong hapon po ng linggo, meron po tayong inaasahan na 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pag sinabi ho natin na 50 to 100 mm na dami ho ng pag-uulan, sapat ho yan para magpabaha sa mga mababang lugar. Yung mga low-lying areas, kaya nga laging ko sinasabi sa paalala ko, maglinis ng kapaligiran, yung mga plastic basura, wag kung saan-saan pong itatapon. At yung mga nakatira din sa mga matataas na lugar, mag-ingat tayo sa banta ng landslide. Ngayong linggo po ng hapon hanggang bukas naman po, Lunes po ng hapon, meron naman tayong inaasahan po na 50
50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan sa Pangasinan ho at sa Zambales. Ito ho ang mangyayari dyan. Mawawala naman ang epekto ng habagat basta walang panibagong sama ng panahon na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Kapag nawala naman ng epekto ng habagat, magkakaroon naman tayo ng mas matinding epekto ng localized thunderstorms, no? At ang local thunderstorms natin, merong dalawang kategorya. Merong mahina at merong pong severe o yung malakas po na thunderstorms na kaya magpaulan ng 1 oras hanggang sa 2 oras. Ngayon naman, tuloy-tuloy ho tayo. Tignan naman natin yung inilabas ho ng Pag-asa na tinatawag po natin na Tropical Cyclone Threat Potential. Dito malalaman natin kung may panibagong sama po ng panahon na mabubuo po sa mga susunod po na mga araw o mga linggo. Ngayon, tignan natin mabuti, no? Ito po para mas maliwanag sa atin. Sa pagitan ho ng July 26 hanggang July 28, no? May panibagong sama ng panahon. Actually, nandyan po yung sa ating monitoring screen, yung cloud cluster na yan, o kumpol ng kaulapan na yan. Minomonitor po natin yan dahil ngayon po ito mataas ang tsansa na ma-develop ito bilang isang low pressure area o mahinang kategorya na LPA. Sa pagitan ho ng July 29 hanggang sa August 4, ito pong cloud cluster ay magiging isang ganap na low pressure area at nakikita sa tropical cyclone threat potential na ito'y papasok sa kanlurang bahagi ho ng Luzon. Bagamat hindi naman ito nakikita na magiging malakas na bagyo, typhoon o super typhoon category na bagyo, nakikita natin na posible na magkaroon ito na tinatawag ho na rapid intensification. Ngayon, ano ba yung tinatawag natin na rapid intensification? Lagi po natin naririnig yan. Ganito po yan. Kapag kang habagat o southwest monsoon ay sobrang aktibo at merong low pressure area o sama ng panahon na pumasok sa ating path, kapag meron po salang distansya na 1,700 na distansya po, no, kilometers po na distansya, pinapalakas po ng habagat yung mahinang sama ng panahon o low pressure area. Kapag ang malakas naman po na sama ng panahon o bagyo ay merong distansya ng 1,700 kilometers po sa habagat, palalakasin naman ito ang epekto ng habagat. Ang nangyayari dyan, kung ano yung mahina, yun ang pinapalakas po ng mas malakas po na epekto po ng hangin. Dapat po maunawaan natin yan. Ngayon po, dahil nga po sa ngayon, hindi naman natin nakikita na magiging malakas yung panibagong sama ng panahon na sinasabi ko. Ayan po yung cloud cluster po na yan. Kinakailangan pa rin po nating mag-ingat. Bakit po? Ganito po, no? Ang mga mahihinang bagyo po, no, tulad ng tropical depression, tropical storm, usually yan po ay nagkakaroon ng landfall scenario sa ating Philippine landmass. At ang mga mahihinang bagyo hanggang sa category 3 ay maraming ulan ay binibigay nito o dinudulot sa mga lugar na naapektuhan. Pero hindi po ganun kalakas ang hangin. Pagka category 1, tropical depression, merong hangin niya na 39 to 62 kilometers per hour. Pag category 2, tropical storm po yan. Ulitin ko po yung category 1, tropical depression. Pangalawa po, tropical storm, merong 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin. Kapag typhoon naman po o super typhoon category, yan po yung category 4 o category 5 na bagyo, yan po ay kakaunti yung ulan pero sobrang lakas po ng hangin na ibinibigay niyan o idinudulot po sa mga lugar na direktang naapektuhan. Marami ho nagtataka, no? Dahil nga po sunod-sunod yung mga super typhoon na dumaan itong mga nakarang mga linggo at mga buwan, pero hindi po talaga nagkaroon ng direktang paglandfall. Tulad na lamang po ng super typhoon Sinlaku sa may silangang bahagi po ng Visayas, yung super typhoon Francisco at super typhoon Inday. Ganito po yan para mas maunawaan natin. Kapag kaman po talaga ng July, karaniwan po lahat ng mga bagyo ay nagre-rekurba. Lalo na po yung mga malalakas na bagyo at patunayan natin yan sa tatlong super typhoon na dumaan po nitong mga nakaraan. At ang mga mahihinang bagyo naman, kapag month ng July, karaniwan po yan tumatawid. Simula pa silangan, papunta po sa kalurang bahagi po ng ating bansa. Yung tropical depression Henry at ito pong mga nakarang bagyong mahihina, nakita natin na talagang dumaan po yan sa ating Philippine landmass. Ang Philippine landmass po natin ay iba sa Philippine Area of Responsibility. Ang Philippine Area of Responsibility, yan po yung napapalibutan kasama yung karagatan natin, no? Philippine Sea. Yung mga nakarang bagyo, nag-stay lamang sa Philippine Sea kaya wala naging direktang epekto sa ating kalupaan. Kapag ang isang malakas na bagyo, kahit super typhoon pa po yan, basta walang direktang paglandfall sa ating landmass, hindi po mararanasan ang direkta pong epekto nito. Ngayon naman, i-explain ko po sa inyo. Ngayon pong nalalapit na Agosto, may isang bagyo ang posible pong mabuo, no, sa first week. Pero buong August po, sa pagtala po ng Pag-asa, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang posible pong mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. At ngayon po, yung susunod na bagyo, meron na pong pangalan para din po sa
kaalaman ng bawat isa, tatawagin po ang bagyong Luis ang susunod po na bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, yung panibagong bagyo na yan, may pangalan ng Luis, hindi natin malalaman yan kung magiging malakas, typhoon o super typhoon category hanggat hindi po lumalabas yung tinatawag natin na area of probability, yung forecast track po ng isa pong sama ng panahon. Meron pa akong paalala, no? Pero ito, bigyan ko muna kayo ng paalala, din proceed tayo sa summary doon po sa lagay ng ating panahon. Ngayon, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa dahil kahit nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, yung habagat naman nagpapaulan pa rin sa ngayon. Kaya po kinakailangan mag-antabay pa rin kayo sa weather update ni Kuya Francis. Madaling araw pa lamang po, umaga pa lang, nagbibigay na tayo ng update sa mga kababayan natin. Lalo na po sa mga papalaot, papasok sa eskwela, mga papunta sa trabaho, lahat po ng mga lakad natin, importante, alam po natin ang lagay ng panahon. Pahabol ko, may nagtanong kung pwede nilo bang mangisdaw, pumalaot. Sa parte po ng extreme northern Luzon, Babuyan Island, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, yung mga lugar po sa Cagayan. Sa ngayon po, no, mas maganda na i-monitor muna natin, wag muna nating sabayan yung paglabas po ng bagyong Quiapo kasi yung extension ng hangin niya nandiyan pa rin, hindi pa rin totally nawawala. Malawak yung radius ng bagyong Quiapo, kaya kahit nasa labas na siya, yung buntot ng bagyo nandiyan pa rin. Pero kapag lumipas naman ng ilang oras at napansin yung medyo magandang panahon, pwede na ho kayong pumalaot. Ang parte po, no, kanlurang bahagi ng Visayas, kanlurang bahagi ho ng Luzon at Mindanao, wag muna tayong pumalaot kasi nandyan pa rin ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Medyo delikado pa, lalo na ang pag-uulan po na nararanasan natin ngayon, hihinto tapos tutuloy yung ulan. Ganun po ang nagiging senaryo. At ito yung isang paalala ko na lagi ko sinasabi, ngayon ho, nasa rainy season pa rin tayo. Kaya importante na meron tayong go bags na dala-dala lagi, nasa bahay natin yan. Huwag tayong maging kampante porkit yung mga bagyo ay hindi po naglalandfall sa ating Philippine landmass o walang nagiging direktang epekto. Bagkos, ipagpasalamat natin sa Diyos na ganun po ang nangyayari. Isang paalala pa na lagi ko sinasabi, kailangan po yung mga importanteng gamit natin, mga dokumento, mga papeles, secured po natin yan. Yung mga appliances na importante, dapat naka-ready. Meron kayong panglagay, no? Second floor, pwede nyo pong ilagay yung mga gamit doon. Yung mga nakatira naman po malapit sa paanan ng bundok, malapit sa mga ilog, mga karagatan, pwede kayong lumikas kung sakasakaling magkaroon ng heavy rainfall warning dahil sa habagat o southwest monsoon. Para malaman ho ninyo, ang habagat parang bagyo din ang epekto niyan. Maraming mga pag-uulan pero hindi naman nagbibigay ng mga malalakas na epekto po ng hangin. Eto pa, kinakailangan din po mag-imbak, mag-stock tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Gaano ba katagal, Kuya Francis? So ngayon po, no, dahil wala namang bagyo, nandyan pa rin ang habagat. Inaasahan kung walang bagyo o panibagong sama ng panahon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, sa loob ng 3 hanggang 5 araw, hihina po ng hihina ang epekto ng habagat o southwest monsoon. At mangyayari yung tinatawag natin na monsoon break. So mas maganda, 3 hanggang 5 araw na stock na pagkain, pwede na po nating ipunin yung ganon. Ito pa, importante na lagi kong sinasabi sa inyo na huwag nating kakalimutan na ipanalangin po sa ating Panginoon na yung panibagong sama ng panahon na mabubuo, may cloud cluster po kasi pinakita ko naman sa inyo, ay huwag pong maging malakas na bagyo o huwag maging typhoon o super typhoon. Ang gusto lang naman natin ay makaranas po ng mga pag-uulan, maigsan yung init, no? Kung magkaroon man ng bagyo, hindi man magkaroon ng direct ng paglandfall, magbigay lang ng mga pag-ulan, yun po ang ating panalangin. At kung mapapansin nyo, marami nagre-reklamo, marami daw mga bagyong pumapasok, pero tuyot pa rin tayo, mainit pa rin. Ipagpasalamat natin ang yung mga bagyong pumasok po sa atin, lalo na po yung super typhoon Inday, no? Mala Yolanda po yung lakas talaga, no? Pero hindi naglandfall. Ay hindi nagbigay o nagdulot ng matinding minsala. Gayun din ang bagyong Quiapo. Bago lumakas ang bagyong Quiapo, nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, which is, yun po ay answered prayer. So, i-summarize natin, ang pangunahing weather system na po natin ngayon na nakakaapekto sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, ay ito na pong habagat o southwest monsoon na pinalakas ng bagyong Quiapo. Hihina yan paglipas ng ilang mga araw, 3 hanggang 5 araw, kung walang panibagong bagyong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pangalawang weather system natin, meron pa rin tayo mga local thunderstorms. So, mga localized thunderstorms sa parte po ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, at ang epekto po ng mga local thunderstorms, madalas ho yan sa hapon ho at sa gabi. Ang local thunderstorms, like kung sinasabi, merong mahina, merong malakas. Kinakailangan maging handa at maging alerto lamang po tayo sa mga posibleng magiging epekto po nito. So ngayon po, no, bago ko ho tapusin ang update natin, ay magbibigay po ako ng tinatawag po natin na memory verse. Ito ho, pakinggan ho natin. Ang atin pong Bible verse ngayong araw po ng linggo ay matatagpuan po sa mga Kawikaan chapter 3
verses 5 hanggang 6. Narito po ang sinasabi, mga kababayan ko, mga nanay and tatay ko. Hayaan nyo ako mag-explain po, no? Tapusin po natin yung update. Ito po sinasabi, mga Kawikaan, chapter 3, verses 5 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan iyong mga tatahakin, no? Ibig sabihin ho nito, sa lahat ng gagawin natin, kinakailangan natin magtiwala at isang guni sa ating Panginoon yung mga bagay na yan. So, tayo ay tao lamang, limitado ang ating talino, pero ang Diyos, ang Panginoon natin, unlimited at talagang hindi masusukat ang talino. Lahat ng gagawin natin, pupunta tayo sa church, pupunta tayo sa trabaho, papasok sa eskwela, gagawa sa bahay, ipanalangin po natin, no? Dapat lahat ng bagay ay nilalapit natin sa Panginoon. Mga kapatid, mga kababayan, mga nanay and tatay ko dyan, no? Lagi po tayong mag-iingat. Lagi ko sinasabi, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho ito sa mga biglang bugso ng mga pag-ulan. Dahil ngayon, mahirap i-predict ang ating panahon, pabago-bago. Minsan iinit, minsan uulan, kaya importanteng lagi kayo nakantapay sa weather update ni Kuya Francis. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.